Talagang naniniwala ka ba na kailangan mo ng pera para magsimula ng isang bagay? Hindi mo kailangan. Ang kailangan mo ay isang desisyon. Parang nakakabaliw, di ba? Paano nga ba magsisimula ang isang tao ng negosyo, bumili ng bahay, o baguhin ang buhay ng walang pera? Pero iyon mismo ang ginawa ko, at iyon ang nagbago ng aking realidad magpakailanman. Maraming tao ang iniisip na ang sikreto ay nasa kaalaman, koneksyon, o swerte. Pero ang tunay na pagbabago sa aking buhay ay nangyari noong ginawa kong isang ugali ang isang simpleng desisyon. At kapag naintindihan mo ito, tunay na naintindihan, hindi na magiging ganoon pa ang buhay mo. Talaga bang naniniwala ka na kailangan mo ng pera para magsimula? Iyan ang iniisip ng karamihan. Kapag may pera na ako, magsisimula ako. Kapag ayos na ang lahat, magbabago ako. Pero iyon ay isang bitag. Naranasan ko ito ng paulit-ulit at naranasan ko rin ito sa sarili ko. Ang totoo, ang pera, ang perpektong mga kondisyon, ang tamang panahon lumalabas lamang ang mga ito pagkatapos mong gumawa ng isang tunay na desisyon. Isang totoong, pangmatagalang desisyon. Hindi yung desisyon na gagawin mo ngayon at iwan bukas. Ang tinutukoy ko ay ang desisyon bilang isang pangako sa iyong sarili, na parang wala ng ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy. Marami ang hindi nauunawaan ang kapangyarihan nito dahil hindi sila tinuruan kung paano magdesisyon. Mula pagkabata, sinanay tayong maghintay, humingi ng permiso, sundin ang mga tagubilin. Sa paaralan, walang nagtuturo kung paano magdesisyon. Sinasabi sa iyo na pumili ng propesyon pero mula sa isang limitadong listahan. Sinasabi nilang maging realista, ibig sabihin mag-isip ng maliit. At kapag lumaki ka, nagiging pattern ito. Ginugugol ng tao ang buong buhay niya na naghihintay ng tamang panahon. Pero hindi dumarating ang tamang panahon. At nananatili siya doon, nanonood ng paglipas ng mga taon. Naalala ko ng eksakto ang araw na nagbago ang lahat para sa akin. Nagtatrabaho ako sa bumbero ng Toronto. Isang matatag na trabaho iyon at para sa maraming tao, sapat na iyon. Pero hindi para sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin o saan magsisimula. Wala akong pinag-aralan, plano o suporta. Pero may isang pag-aalimpungatan. Sinasabi ng loob ko na hindi iyon sapat. Pagkatapos, may isang lalaking nagngangalang Raymond Stanford. Binigyan niya ako ng isang libro, Mag-isip at Yumaman, ni Napoleon Hill. Binasa ko iyon ng sabik na parabang para sa akin iyon isinulat. At nang makarating ako sa kabanata tungkol sa desisyon, parang tinamaan ako ng suntok sa sikmura. Doon ko naunawaan na sobra akong naghintay. Naghintay sa perpektong panahon, naghintay na maintindihan ang lahat, naghintay ng katiyakan. Pero ang katiyakan ay hindi dumarating bago ang desisyon. Dumadating ito pagkatapos. Kaya nagdesisyon ako. Iniwan ko ang trabaho. Walang planong pangalawa. Hindi ko alam kung magiging maayos ang lahat. Pero may matibay akong desisyon. At iyon ang nagdala sa akin para buksan ang unang kumpanya ng paglilinis. Wala akong alam tungkol dito. Pero kumita ako ng mahigit sa 350,000 piso sa unang taon. Alam mo ba kung bakit? Dahil nagdesisyon ako. At kapag nagdesisyon ka, nagsisimula kang makita ang mga oportunidad kung saan dati ay puro hadlang lang ang nakikita mo. Nagsisimula kang makahikayat ng mga ideya, tao, at pangyayari. Para bang sinasabi ng universo, ngayon seryoso ka na. Pero pagkatapos ay naririnig ang karaniwang tanong ng halos lahat, paano kung hindi ito magtagumpay? Paano kung mabigo ako? Pero isipin mo, buhay ka na ba sa isang bagay na hindi ka nasisiyahan? Naiinis ka na ba sa trabaho, rutina, o resulta? At gusto mo pa ring manatili kung nasaan ka kaysa subukang magbago? May katwiran ba yon? O patuloy mo pa bang pagsisihan ang sarili mo na hindi pa ito ang tamang panahon, gaya ng ginawa mo noong nakaraang taon, at noong taon bago iyon, at taon-taon pa? Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Personality and Social Psychology ang nagpakita na ang mga taong madalas na nagpapaliban ng mahahalagang desisyon ay nag-ulat ng mas mataas na antas ng pagsisisi at hindi kasiyahan sa buhay. Ang pagpapaliban sa desisyon ay kumukuha ng enerhiya, sumisira sa pagpapahalaga sa sarili, at pinipilit kang mabuhay sa halos na kalagayan. Halos pumunta, halos ginawa, halos sinubukan. Marahil iniisip mo, paano kung magdesisyon ako at magkamali? Sasabihin ko sa'yo, paano kung magdesisyon ka at magtagumpay?
Paano kung sa wakas ay matagpuan mo ang daan na hinahanap mo? Hindi mo kailangan ng garantiya. Kailangan mo ng tapang. At ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ang tapang ay ang paggawa ng desisyon kahit na may takot. Nakita ko ito ng malapitan sa isang kwento na malalim ang iniwan sa akin. Nagsasalita ako sa isang seminar at sa huli ay may isang babae na lumapit sa akin. Sinabi niya na gusto niyang magbukas ng negosyo sa loob ng maraming taon, ngunit hindi siya makaalis sa kanyang trabaho. Tinanong ko kung bakit. Sinabi niya, natatakot akong hindi ko mabayaran ang upa, natatakot akong hindi ito magtatagumpay. At sinabi ko, binabayaran mo na ang presyo ng hindi pagsubok. At mataas ang presyo na yon. Isang linggo pagkatapos, nagpadala siya sa akin ng email. Nagbitiw siya sa trabaho at nagsimula ng maliit na negosyo sa paggawa ng panghimaga sa bahay. Isang taon pagkatapos noon, mayroon na siyang sariling atelier at 3 empleyado. At alam mo ba ang isinulat niya sa akin? Nagsimula ang lahat noong araw na nagpasya ako. Naiintindihan mo ba? Hindi dumarating ang desisyon pagkatapos ng pera. Dumadating ang pera pagkatapos ng desisyon. Ang seguridad, kalinawan, mga kagamitan, lahat ng iyon ay lumilitaw lamang kapag tumindig ka na sa iyong posisyon. Gusto ng mga tao na makita ang tulay bago pa man sila gumawa ng unang hakbang. Ngunit ang tulay ay lumilitaw lamang kapag tumapak ka sa kawalan. Ganito ang nangyari sa akin. Ganito rin ang mangyayari sa iyo. Hindi mo kailangang malaman kung paano. Kailangan mo lamang sabihin, ito ang gagawin ko. At panindigan mo ito. At kung may tatawag sa iyo na baliw, ayos lang. Mas mabuti ang maging baliw dahil sa pangarap kaysa maging malaytao sa buhay na hindi mo na matiis. Kung magpapatuloy kang maghintay ng tamang oras, mauwi kang nabubuhay ng kalahati lamang. Ang desisyon ay ang pintuan. At nasa harap mo na ito ngayon. Kailangan mo lamang itong tawirin. At kapag nagawa mo yon, magsisimula ng magbago ang lahat. Dahil ang ugali ng paggawa ng desisyon ang naghihiwalay sa mga tunay na nabubuhay at sa mga umiiral lamang. Pinili ko iyon. Ngayon nasa sayo na. Maraming tao ang naniniwala na ang kanilang buhay ay ganito dahil sa mga pangyayari. Iniisip nila na ang sahod na natatanggap nila, ang lugar na tinitirhan nila, at ang uri ng buhay na kanilang ginagalawan ay resulta ng mga nangyayari sa labas. Ngunit hindi ito totoo. Lahat ng ito ay direktang resulta ng frequency ng kanilang pag-isip. Ang pag-isip ay frequency. Ang mabuhay ng limitado ay direktang epekto ng limitado ring pag-isip. At para sa akin, ito ang isa sa mga pinakamalaking tuklas sa buhay. Matagal akong hindi maintindihan kung paano nakakamit ng ibang tao ang napakaraming bagay, habang ang iba naman ay palaging paikot-ikot kahit palaging nagsisikap. Tapos napagtanto ko, ang mga taong umuunlad ay nag-isip sa mas mataas na frequency. Sila ay mental na nakatune sa kung ano ang gusto nila, hindi sa kung ano ang meron sila. Ang meron ka ngayon ay refleksyon lamang ng frequency na iyong vibra. Gusto mo bang baguhin ang meron ka? Baguhin mo ang frequency. Hindi napapansin ng mga tao na sila ay natrap sa isang cycle. Nagigising sila araw-araw na iniisip ang parehong mga problema, pinag-uusapan ang parehong mga bayarin, ang parehong mga limitasyon. At dahil ang pag-iisip ay bumubuo ng damdamin, at ang damdamin ay bumubuo ng aksyon, patuloy nilang nararanasan ang parehong resulta. Hindi ito pagkakataon lamang. Ito ay pisika. Totoo ang vibration. Ang vibration ay isang natural na batas. Walang nakatigil. Lahat ay nag-vibrate. Lahat ay gumagalaw. At ang isip ay gumagana rin sa vibration. Kapag nakatune ka sa frequency ng kakulangan, nakikita mo lang ang kakulangan. Kapag binago mo yon, magsisimula kang mapansin ang mga oportunidad na palaging naroon ngunit dati hindi mo nakita. Naalala ko noong sinusubukan kong intindihin kung bakit nagbago ng husto ang buhay ko matapos kong simulan ang aking negosyo. Bakit ako kumikita ng napakaraming pera kahit wala akong formal na edukasyon at karanasan? At nandyan ang sagot, nagbago ako ng frequency. Tumigil akong makita ang sarili ko bilang isang sirang tao, naliligaw o palpak, at sinimulan kong makita ang sarili ko bilang isang taong may kontrol. Inisip ko ang sarili ko bilang isang taong maaaring kumita ng maraming pera. Inilalarawan ko yon sa isip ko. Nakita ko ang sarili ko na pumapasok sa mga lugar na parang mayaman na ako. At nagbago ang aking kilos.
Nagbago ang paraan ng aking pagsasalita. Nagbago ang aking presensya. At nagsimulang mag-iba ang tugon ng mundo. Parang nagtatune ka ng radyo. Hindi mo maririnig ang estasyon sa frequency na 101.5 niya kung nakatune ka sa 88.1. Kahit gaano mo pa gusto, kailangan mong i-turn ang knob hanggang maabot ang tamang frequency. Ganoon din sa isip. Hindi mo makakamit ang kasaganaan kung nag-isip ka gamit ang mindset ng kakulangan. Hindi mo mararanasan ang buhay na sagana kung palagi mong iniisip ang utang. Kailangan munang magbago ang pag-isip. Pagkatapos lang magbabago ang resulta. Pinatunayan na ito ng agham. Ipinakita ng neuroscientist na si Joe Dispenza sa kanyang mga pag-aaral na hindi naiuri ng utak ang totoong karanasan mula sa matinding imahinasyon. Ibig sabihin, kung araw-araw mong iniisip ang sarili mo bilang isang taong masagana, masaya, at malaya, sinisimulan ng utak mong baguhin ang mga koneksyon nito na parabang ito na ang realidad. At ang pagbabagong ito ay direktang nakaapekto sa iyong pananaw, enerhiya at mga araw-araw na desisyon. Nagsisimula kang kumilos na parang buhay mo na yon. At tumutugon ang panlabas na mundo dito. Ngayon, alam ko ang naiisip mo, paano ko mababago ang frequency ko kung magulo ang buhay ko? Ang sagot ay simple pero kailangan ng dedikasyon. Kailangan mong itigil ang pagtingin sa kung ano ang mayroon ka at simulan mong tingnan kung ano ang gusto mong maging. Kailangan mong sanayin ang iyong isip upang manatiling matatag sa kung ano ang iyong nais, hindi sa iyong kinatatakutan. Dahil ang lahat ng iyong pinagtutuunan ng pansin ay lumalawak. Kung buong araw kang nagsasalita tungkol sa kakulangan ng pera, kakulangan ng oras, o kakulangan ng suporta, yan din ang patuloy mong mararanasan. May panahon sa aking buhay na tila lahat ay nagkakamali. Ako ay may mga utang, walang direksyon, at nakatira sa isang maliit at masikip na kwarto. Ngunit kahit ganoon, araw-araw kong pinipilit isipin ang isang buhay na ganap na iba. Nakikita ko ang sarili ko sa isang magandang opisina, kumikita ng pera habang natutulog, naglalakbay, tumutulong sa mga tao. At kahit hindi ko alam kung paano ito mangyayari, kumikilos ako na parang ito ay totoo na. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang mag-ayos ang lahat. Nakahikayat ako ng mga tao, pagkakataon, at mga ideya. Nagsimulang gumana ang aking isip para sa akin, hindi laban sa akin. Kapag itinaas mo ang iyong frequency, nagsisimula ng umayon ang lahat sa paligid mo. Para bang sinasabi ng universo, handa ka na ngayon. Dumadating ang tamang mga ideya. Nangyayari ang mga tamang pag-uusap. At ang mga dati ay imposible, nagsisimulang maging hindi maiiwasan. Ngunit kailangan mong lumabas sa kasalukuyang frequency mo. Dahil kung patuloy kang mag-isip tungkol sa problema, patuloy kang lilikha nito. Subukan ito. Sa loob ng 7 araw, tumangging magsalita tungkol sa anumang problema. Ituon lamang ang pansin sa mga solusyon, mga posibilidad, at mga hinahangad na eksena. Baguhin ang iyong bokabularyo. Sa halip na sabihin, hindi ko kaya, sabihin, paano ko kaya? Sa halip na, wala akong pera, sabihin, paano ko mabubuo ang halagang iyon? Pansinin kung paano nito binabago ang iyong enerhiya, focus, at determinasyon. Magsisimula kang mag-vibrate ng iba. At magsisimula kang makahikayat ng iba't ibang resulta. At tingnan mo, hindi mo kailangang maniwala sa mahika para gumana ito. Ito ay purong agham ng isip. Ito ay asal. Ito ay pag-ulit. Ito ay ugali. At kapag nagbago ang ugali, nagbabago ang buhay. Nagsisimula ang lahat dito sa loob. Dahil ang frequency na pinipili mong pag-isipan ay ang signal na iyong ipinapadala sa mundo. At ang mundo ay ibinabalik lamang ang iyong ipinapadala. Hindi nagsisinungaling ang frequency. Ipinapakita ng frequency. Nagpapabago ang frequency. At kapag natutunan mong mag-isip sa frequency ng iyong mga nais, wala nang mahirap maabot. Nagsisimula ng gumalaw ang lahat. Nagsisimula ng tumugon ang lahat. At dito nagsisimula ang mahika. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay na nakakulong sa isang lohika na tila hindi mababali, naniniwala lamang sila sa nakikita, nahahawakan, o nasusukat nila. At dahil dito, nananatili silang nakatali sa buhay na mayroon sila. Naghihintay sila ng mga patunay upang maniwala, naghahanap ng mga garantiya bago kumilos, kaya palaging sila ay nagre-react at hindi kailanman lumilikha. Ang problema ay ang hinaharap na gusto mo ay hindi kailanman magbibigay ng maagang ebidensya. Ibinibigay nito ang mga posibilidad.
At ang mga posibilidad na ito ay nagiging realidad lamang kapag tinanggap mo ang mga ito bilang tiyak, bago pa man magkaroon ng anumang ebidensya. Ito ang tinatawag kong kapangyarihan ng mental na larawan. Una kong napagtanto ito nang mabasa ko kung paano gumagana ang isip gamit ang mga larawan. Lahat ng gusto mo ay konektado sa isang mental na larawan. Hindi mo lang gustong kumita ng pera. Gusto mo ang larawan ng kalayaan, ng bahay ng pangarap, ng paglalakbay, ng kotse. Hindi mo lang gustong baguhin ang buhay mo. Gusto mo ang pakiramdam ng bersyon ng iyong sarili na tunay na nakangiti pagising sa umaga. At ang pinakamahalagang detalye, nagsisimula ang lahat sa isip. Ang mundo na nakikita mo sa labas ay salamin lamang ng nangyayari sa loob mo. Natutunan kong gamitin ito ng may kamalayan. Nagsimula akong lumikha sa aking isip ng isang malinaw na larawan ng gusto kong maranasan. At higit pa riyan, nagsimulang kumilos na parang ito ay totoo na. Binabago nito ang lahat. Binabago ang paraan ng iyong pag-ugali, binabago ang iyong enerhiya, binabago ang iyong mga desisyon. Kapag kumikilos ka bilang taong gusto mong maging, nagsisimula kang makahikayat ng mga bagay na mahihikayat ng taong iyon. Para itong pagsusuot ng damit ng iyong hinaharap bago ka pa man makarating doon. At sa paggawa nito, inilalapit mo ang hinaharap sa iyong sarili. Maraming tao ang iniisip na ito ay ilusyon o peke. Ngunit natutunan ko mula kay Steve Jobs ang isang bagay na malalim na nakaantig sa akin, nakakonekta mo lang ang mga tuldok kapag lumilingon ka sa nakaraan. Ibig sabihin, kailangan mong magpatuloy ng may tiwala na ang mga tuldok ay magsasanib. At ang tiwalang ito ay hindi nagmumula sa mga ebidensya. Nagmumula ito sa isang napakalakas, napakabuhay na larawan sa loob mo na nagsisimula ng gabayan ang iyong buhay. Para itong nagiging iyong bagong panloob na tirahan. At nagsisimulang mabuo ang lahat sa paligid nito. May panahon na araw-araw kong ini-imagine ang aking hinaharap. Nakikita ko ang sarili ko sa mga elegante na silid, nagtatalumpati, naglalakbay, at nakaapekto sa mga tao sa buong mundo. Noong mga panahong iyon, kakaunti lang ang pera ko para pambayad ng mga bayarin. Ngunit ang larawang iyon ang nagbibigay sa akin ng enerhiya. Nagbibigay ito sa akin ng kalinawan. At ang pinakamahalaga, ito ang nagbigay sa akin ng direksyon. Gumigising ako araw-araw na may malinaw na layunin. Alam ko kung saan ako papunta. At kapag alam mo kung saan ka patungo, kamangha-mangha kung paano nagsisimulang magbukas ang daan sa ilalim ng iyong mga paa. Malaki ang pagkakaiba ng mga taong nabubuhay sa reaksyon at mga taong nabubuhay sa paglikha. Ang mga taong nabubuhay sa reaksyon ay laging nakatuon sa mga nangyari na. Ang mga taong naglilikha naman ay palaging nagtatrabaho para sa mga bagay na darating pa lamang. At nagsisimula ang paglikha sa isang larawan. Kaya mo bang isipin ang iyong sarili na malaya? Kaya mo bang isipin ang iyong sarili na nabubuhay sa kasaganaan? Kaya mo bang isipin na gumigising ka araw-araw na may kapayapaan, sigla, at pasasalamat? Dahil kung kaya mong isipin, kaya mo rin itong buuin. Ang katawan ay sumusunod sa isip. Ang mga desisyon ay sumusunod sa pangitain. Ang panlabas na buhay ay sumusunod sa panloob na buhay. May isang halimbawa na hanggang ngayon ay nakakaantig sa akin. Isang babae ang nagsabi sa akin na pagkatapos ng isang talumpati ko, araw-araw niyang inisip ang eksena ng pagbubukas ng pinto ng sarili niyang bahay, isang bagay na hindi niya kailanman nagkaroon. Sa loob ng 2 taon, araw-araw niyang ginawa iyon. Isinulat niya sa isip ang mga silid, naramdaman ang amoy ng pintura, ang hawak sa doorknob, ang tunog ng susi na iniikot. Sinabi niya na maraming beses siyang umiyak dahil lang sa pag-isip nito. Hanggang sa isang araw, ipinadala niya sa akin ang isang larawan. Nakangiti siya habang hawak ang mga susi ng bahay ng kanyang mga pangarap. Isinulat niya, buhay ako sa aking isip hanggang sa maabot ako ng katotohanan. Hindi ito mahika. Ito ay emosyonal na konsistensya. Ang isip ay parang isang projector. Ang inilalagay mo sa loob nito ang makikita mong naipo-project sa labas. Ang problema ay karamihan ay nagpo-project ng takot, pagdududa, at kawalang katiyakan, at nagugulat sila kapag ang buhay ay tumutugon ng kakulangan at limitasyon. Kapag binago mo ang panloob na pelikula, nagbabago ang buong karanasan mo sa labas. Ipinakita ng mga pag-aaral sa neuroimaging na ang visualisasyon ay nagpapagana ng parehong mga utak na sirkito gaya ng totoong karanasan. Ibig sabihin, ang iyong utak ay nagsisimulang mag-adapt sa bagong realidad bago pa ito mangyari. At ito ay nagpapabago ng iyong tindig, emosyon, at mga pagpili.
Ang maingat na visualisasyon ay muling nag-aayos ng iyong pagkakakilanlan. At ang pagkakakilanlan ay kapalaran. Kaya tinatanong kita, ano ang imahen na mayroon ka tungkol sa iyong sarili? Nakikita mo ba ang sarili mo bilang isang tao na nakikipaglaban lamang para mabuhay? O bilang isang tao na lumilikha ng sariling realidad? Hindi mahalaga kung nasaan ka ngayon. Ang mahalaga ay anong imahen ang itinatanim mo sa loob mo. Maaari kang pumili na makita ang kulang o pumili na makita ang nais mong buuin. Nasa sa iyo ang pagpili. At ang pagpili na iyon ang simula ng pagbabago. Itigil ang paghihintay na bumuti ang buhay para mas maging maganda ang pakiramdam mo. Simulan mong maramdaman ang ganda para bumuti ang buhay. Magsimula sa imahen. Punuin ito ng emosyon. Pakainin ito ng intensyon. At magtiwala. Magtiwala kahit sabihin ng mundo na imposible ito. Magtiwala kahit ipakita ng kasalukuyang resulta ang kabaligtaran. Dahil kapag naniniwala ka sa imaheng dala mo sa loob, wala nang ibang pagpipilian ang mundo kundi sumabay. At doon nagsisimula ang lahat. Nagsisimula ang daloy. Nagsisimula ang pagbabago. Dahil nagbago ka sa loob. At wala nang ibang pagpipilian ang lahat kundi sumunod. Natutunan ko talaga nang lumabas ako sa sistema. Nang simulan kong pag-aralan ang mga dakilang pangalan tulad nina Napoleon Hill, Earl Nightingale, at Emerson, napagtanto ko na mayroong ibang uri ng karunungan, isang karunungan na ganap na hindi tinuturo sa paaralan. Nakakatuwang isipin pero may katwiran ito. Dahil kapag natutunan mo mula pagkabata na kaya mong piliin kung ano ang mararamdaman mo, ano ang isipin mo, at ano ang imahinahin mo, nagiging malaya ka. At ang isang malayang tao ay hindi madaling kontrolin. Hindi siya basta-basta tumatanggap ng anumang bagay. Hindi siya kontento sa kaunti. Ginawa ang sistema upang panatilihin kang nasa loob ng isang kahon. Ibig sabihin, kailangan mong magpatuloy ng may tiwala na ang mga tuldok ay magsasanib. At ang tiwalang ito ay hindi nagmumula sa mga ebidensya. Nagmumula ito sa isang napakalakas, napakabuhay na larawan sa loob mo na nagsisimula ng gabayan ang iyong buhay. Para itong nagiging iyong bagong panloob na tirahan. At nagsisimulang mabuo ang lahat sa paligid nito. May panahon na araw-araw kong ini-imagine ang aking hinaharap. Nakikita ko ang sarili ko sa mga elegante na silid, nagtatalumpati, naglalakbay, at nakaapekto sa mga tao sa buong mundo. Noong mga panahong iyon, kakaunti lang ang pera ko para pambayad ng mga bayarin. Ngunit ang larawang iyon ang nagbibigay sa akin ng enerhiya. Nagbibigay ito sa akin ng kalinawan. At ang pinakamahalaga, ito ang nagbigay sa akin ng direksyon. Gumigising ako araw-araw na may malinaw na layunin. Alam ko kung saan ako papunta. At kapag alam mo kung saan ka patungo, kamangha-mangha kung paano nagsisimulang magbukas ang daan sa ilalim ng iyong mga paa. Malaki ang pagkakaiba ng mga taong nabubuhay sa reaksyon at mga taong nabubuhay sa paglikha. Ang mga taong nabubuhay sa reaksyon ay laging nakatuon sa mga nangyari na. Ang mga taong naglilikha naman ay palaging nagtatrabaho para sa mga bagay na darating pa lamang. At nagsisimula ang paglikha sa isang larawan. Kaya mo bang isipin ang iyong sarili na malaya? Kaya mo bang isipin ang iyong sarili na nabubuhay sa kasaganaan? Kaya mo bang isipin na gumigising ka araw-araw na may kapayapaan, sigla, at pasasalamat? Dahil kung kaya mong isipin, kaya mo rin itong buuin. Ang katawan ay sumusunod sa isip. Ang mga desisyon ay sumusunod sa pangitain. Ang panlabas na buhay ay sumusunod sa panloob na buhay. May isang halimbawa na hanggang ngayon ay nakakaantig sa akin. Isang babae ang nagsabi sa akin na pagkatapos ng isang talumpati ko, araw-araw niyang inisip ang eksena ng pagbubukas ng pinto ng sarili niyang bahay, isang bagay na hindi niya kailanman nagkaroon. Sa loob ng 2 taon, araw-araw niyang ginawa iyon. Isinulat niya sa isip ang mga silid, naramdaman ang amoy ng pintura, ang hawak sa doorknob, ang tunog ng susi na iniikot. Sinabi niya na maraming beses siyang umiyak dahil lang sa pag-isip nito. Hanggang sa isang araw, ipinadala niya sa akin ang isang larawan. Nakangiti siya habang hawak ang mga susi ng bahay ng kanyang mga pangarap. Isinulat niya, buhay ako sa aking isip hanggang sa maabot ako ng katotohanan. Hindi ito mahika. Ito ay emosyonal na konsistensya. Ang isip ay parang isang projector. Ang inilalagay mo sa loob nito ang makikita mong naipo-project sa labas. Ang problema ay karamihan ay nagpo-project ng takot, pagdududa, at kawalang katiyakan,
at nagugulat sila kapag ang buhay ay tumutugon ng kakulangan at limitasyon. Kapag binago mo ang panloob na pelikula, nagbabago ang buong karanasan mo sa labas. Ipinakita ng mga pag-aaral sa neuro maging na ang visualisasyon ay nagpapagana ng parehong mga utak na sirkito gaya ng totoong karanasan. Ibig sabihin, ang iyong utak ay nagsisimulang mag-adapt sa bagong realidad bago pa ito mangyari. At ito ay nagpapabago ng iyong tindig, emosyon, at mga pagpili. Ang maingat na visualisasyon ay muling nag-aayos ng iyong pagkakakilanlan. At ang pagkakakilanlan ay kapalaran. Kaya tinatanong kita, ano ang imahen na mayroon ka tungkol sa iyong sarili? Nakikita mo ba ang sarili mo bilang isang tao na nakikipaglaban lamang para mabuhay? O bilang isang tao na lumilikha ng sariling realidad? Hindi mahalaga kung nasaan ka ngayon. Ang mahalaga ay anong imahen ang itinatanim mo sa loob mo. Maaari kang pumili na makita ang kulang o pumili na makita ang nais mong buuin. Nasa sa iyo ang pagpili. At ang pagpili na iyon ang simula ng pagbabago. Itigil ang paghihintay na bumuti ang buhay para mas maging maganda ang pakiramdam mo. Simulan mong maramdaman ang ganda para bumuti ang buhay. Magsimula sa imahen. Punuin ito ng emosyon. Pakainin ito ng intensyon. At magtiwala. Magtiwala kahit sabihin ng mundo na imposible ito. Magtiwala kahit ipakita ng kasalukuyang resulta ang kabaligtaran. Dahil kapag naniniwala ka sa imaheng dala mo sa loob, wala nang ibang pagpipilian ang mundo kundi sumabay. At doon nagsisimula ang lahat. Nagsisimula ang daloy. Nagsisimula ang pagbabago. Dahil nagbago ka sa loob. At wala nang ibang pagpipilian ang lahat kundi sumunod. Natutunan ko talaga nang lumabas ako sa sistema. Nang simulan kong pag-aralan ang mga dakilang pangalan tulad nina Napoleon Hill, Earl Nightingale, at Emerson, napagtanto ko na mayroong ibang uri ng karunungan, isang karunungan na ganap na hindi tinuturo sa paaralan. Nakakatuwang isipin pero may katwiran ito. Dahil kapag natutunan mo mula pagkabata na kaya mong piliin kung ano ang mararamdaman mo, ano ang isipin mo, at ano ang imahinahin mo, nagiging malaya ka. At ang isang malayang tao ay hindi madaling kontrolin. Hindi siya basta-basta tumatanggap ng anumang bagay. Hindi siya kontento sa kaunti. Ginawa ang sistema upang panatilihin kang nasa loob ng isang kahon. Isang kahon kung saan nag-aaral ka, nagtapos, kumuha ng trabahong hindi mo gusto, nagbabayad ng mga bayarin sa loob ng 40 taon, at kung swertehin, magreretiro ka na may kalusugan at pera. Ito ay isang linya ng produksyon, hindi isang daan patungo sa katuparan. Ngayon, tingnan mo kung ano ang nangyayari kapag may sumisira sa panuntunang ito. Nagugulat ang mundo. Sinasaway. Tinatawag kang walang responsibilidad, managinip. Dahil ang buong sistema ay tumutugon na parang ikaw ay isang banta. At sa isang paraan, ikaw nga. Dahil ipinapakita mo na may iba pang paraan. Na hindi mo kailangang sundin ang script. Na kaya mong mag-isip ng iba. At na kaya mong magtagumpay kahit hindi sumusunod sa tradisyonal na daan. Hindi na ako bumalik sa paaralan. Hindi ko natapos ang high school. Ngunit nagpasya akong pag-aralan ang tunay na mahalaga, ang isip, mga gawi, panginginig, mental na imahe, at paggawa ng desisyon. At ito ang nagbigay sa akin ng mas maraming resulta kaysa sa anumang diploma. Ngayon, nagtuturo ako sa mga ehekutibo, atleta, negosyante, at mga leader sa buong mundo. Marami sa kanila ay may perpektong mga talaan, ngunit hindi kailanman natutunan na kontrolin ang kanilang sariling mga iniisip. Nagkaroon sila ng material na tagumpay, ngunit bilang mga bilanggo ng emosyon. May mga nakamit, ngunit walang kapayapaan. May pera, minsan lampas sa 300 milyong dolyar ng Amerika, nakatumbas ng mahigit 3 bilyong piso sa Pilipinas, ngunit walang direksyon. Dahil sila ay hiwalay mula sa pinakamahalagang bahagi ng lahat, sa kanilang mga sarili. Tinuruan tayo ng sistema na hanapin ang seguridad. Ngunit ang seguridad ay isang ilusyon. Ang tanging tunay na ligtas na lugar ay nasa loob mo kapag alam mo kung sino ka, ano ang gusto mo, at saan ka patungo. At hindi ito natututuhan sa pagkopya ng tamang sagot sa pagsusulit. Natututuhan ito sa pamamagitan ng pag-upo kasama ang sarili mo at pagtatanong, ano talaga ang gusto ko? Bakit ako nabubuhay ng ganito? Ano ang pumipigil sa akin na magbago? At doon nagsisimula ang mahika. Dahil kapag pinapayagan mo ang iyong sarili na magtanong ng mga ito, dumarating ang mga sagot. Minsan dahan-dahan, minsan parang kidlat. Ngunit dumarating sila.
At binabago nila ang lahat. Gusto mo ba ng patunay na ang pagsunod sa script ay hindi garantiya ng tagumpay? Tumingin ka sa mga kwento ng ilang mga pampublikong tao. Mga taong gumawa ng lahat ng tama, nag-aral sa pinakamahusay na mga paaralan, nagkaroon ng mga katingkad na karera, may mga punong-puno na mga account, ngunit bumagsak pa rin. At hindi ito dahil sa kakulangan ng impormasyon. Ito ay dahil sa kakulangan ng pagkilala sa sarili, direksyon, at panloob na pagkakahanay. Halimbawa, si Mike Tyson ay kumita ng higit sa $300 milyong ng Amerika sa kanyang karera, katumbas ng higit sa ₱9 bilyong sa Pilipinas, ngunit nawala ang lahat. Dahil walang nagturo sa kanya kung paano bumuo ng isang masaganang isipan. Natutunan niyang makipaglaban, ngunit hindi natutunan kung paano gumawa ng desisyon. Marunong siyang manalo sa ring, ngunit hindi niya alam kung paano pamunuan ang kanyang sariling buhay. At ito ay nagkaroon ng malaking kapalit. Kaya buong puso kong sinasabi, kung nais mong bumuo ng isang pambihirang buhay, huwag kang umasa sa sistema. Huwag maghintay na sabihin sa iyo ng mundo kung ano ang gagawin. Lumampas ka. Alamin ang tungkol sa iyong isipan. Paunlarin ang iyong intuisyon. Sanayin ang iyong imahinasyon. Gamitin ang iyong kalooban bilang isang kalamnan. At higit sa lahat, magdesisyon para sa iyong sarili. Dahil walang ibang gagawa nito para sa iyo. Puno ang mundo ng mga payo, mga formula, at mga patakaran. Ngunit ikaw lamang ang makapagsasabi kung tinutupad mo ang layunin kung bakit ka ipinanganak. At kung ang sagot ay hindi, alamin na ayos lang iyon. Dahil ngayon alam mo na may ibang daan. Isang daan na nagsisimula sa loob. Isang daan na hindi nangangailangan ng pahintulot o pag-apruba. Kailangan lamang ng desisyon. At kapag nagdesisyon ka, magsisimulang magbago ang lahat sa paligid mo. Dahil nagbago ka. At kapag nagbabago ka, ang buong mundo ay nagbabago kasama mo. Mayroon kang napakalaking kapangyarihan sa loob mo, at nagsisimula itong palayain sa eksaktong sandali na may buong paninindigan kang nagpasya na baguhin ang iyong dalas, iyong mental na imahe, at direksyon sa buhay. Nagbabago ang lahat kapag nagbabago ka mula sa loob. At nagsisimula ito sa isang gawi, ang gawi na pumili araw-araw na mabuhay ng naayon sa tunay mong nais, hindi sa sinasabi ng mundo na posible. Kung sa anumang paraan ay naantig ka nito, ang susunod na bahagi ay mas malalim pa. Ang susunod na video na lalabas sa iyong screen ay dadalhin ka sa isang hakbang papataas sa paglalakbay na ito. Magbubukas ito ng bagong pintuan sa iyong pag-unawa at lalapit pa sa iyong tunay na kakanyahan. Panoorin mo ito ngayon, dahil ang susunod na hakbang na ito ang maaaring kulang upang maging 1% na mas mahusay kaysa sa ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang dito. Hinihintay kita doon.